Welcome po sa nag-iisang boxing podcast na nagbibigay sa inyo ng pawang katotohanan. Yung kahit ayaw mo sa akin ay nandito ka pa rin nakikinig at nanonood dahil alam mo at kilala mo kung sino ang legit. Na kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Speaking of ayaw, sa tingin ko ayaw talaga pansinin na Oye Inoue itong si General Casimero. Bakit ba? Ano ba yung totoo dyan? Hindi talaga siya papansinin yan. At ano sa tingin nyo? Hadlock ba? Takot ba? Si Naoya Inoue? Yan, pag-usapan natin yan. At yung pang-aasar ni Casimero dito kay Bam Rodriguez sa Bateca. Ang angas talaga ni Idol. Naisip ko tuloy, paano kaya kung talagang maglaban sila? Ano kaya, posible ba talaga yan? Ano ang sa tingin ni Pau Salud? Sino ang mananalo sa dalawa na yan kung sakaling maglaban? Okay? Pati yung love letter ko kay Casimero pag-usapan din natin. Napanood mo ba? Naku may yak-yak ako dun Panoodin niyo po yung last video ko, yung mensahe sa puso galing kay Pau Salud para kay Casimero, just in case hindi pa napapanood. Kesyo yung mga comment, wag na daw ako magsalita, bakit hindi ko daw inaaway si SB at yung mga basher niya, yung mga ibang analyst, bakit hindi ko daw pinagtatanggol si Casimero. At yung demanda issue, puros kasinungalingan niyang pinapalabas nila Masyasya kayo sa sasabihin ko. Pero syempre, hindi lang to pandrama. Pag-usapan din natin yung daily update sa boxing. May laban po ang Pilipino sa World Championship. Joey Canoy versus Collazo. Pag-usapan natin yung aking prediction dyan. UFC. Hindi ko masyadong panood pero bigyan kayo ng recap. Tyson Fury. Pwedeng sa Zuffa. At yung idol natin na isa pa, si Eman Bacosa Pacquiao. Magbabalik po sa boxing yan at marami pang iba pagkatapos lang ng introduction na to. Pipindutin ko lang Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay June 16, 2026 in the year of the Lord. Ako po ay hatid sa inyo ng Arena Plus sa Stig sa Sports. 4 na taon na yata akong presented by Arena Plus. Salamat Arena Plus. And kung sakaling wala ka pang Arena Plus at responsable ka, ikaw ay 21 years old at gusto mo lang sumaya, mag-message ka lang po sa akin. Okay? And if any one of you would like to sponsor na the best storyteller hindi ako nag-iimbento ng balita Anyway, ganun talaga. Mag-message lang po kayo sa email ko. Send me a message and then usually i-reply naman kayo ng aking assistant ng email address ko. Okay? Anyway, pag-usapan na po natin at pangit naman pag puros kadramahan lang, Nagrereklamo na nga yung mga ibang followers ko, tigilan ko na daw si Casimero. Kaso, sabi nga nila, pag pinipigil, lalong nanggigigil. Pigilan nyo ako guys. Paki-comment, pigilan nyo ako! Kasi Casimero na naman agad ang pag-uusapan natin. Kumikitang kabuhayan, sabi Anyway, unahin na natin hindi, ito pala unahin natin. Ang Gensan po ay naganap po ang isang matinding earthquake sa Gensan at ang Manny Pacquiao Foundation po and Born for This ay nagpartner para po magkaroon po ng kumbaga charity work. So meron po silang binibentang t-shirt Born for This ex Manny Pacquiao Foundation Gensan and 100% of the proceeds goes to Gensan. So ito po yung mga t-shirt nila na ginawa. So, please support this. 2,200 pesos. Yan, sa mga gusto pong mag-donate at you get the t-shirt in return, you can actually do this para po sa mga taga-Gensan. Okay? So, pag-usapan na natin si Oscar Collazo. Okay. Ito po, napakalaking oportunidad po para po kay Joey Canoy na makalaban po si Oscar Collazo. Dapat si Melvin Jerusalem, kaso hindi siya pinalad. Anyway, katotohanan lang tayo dito, baka magalit yung mga Joey Canoy fan, pero si Joey Canoy po is a heavy underdog. Ano po ang ibig sabihin ng heavy underdog? Sa mga hindi pa rin nakakaalam, big underdog, ibig sabihin
paldo. Okay? Plus 750 ang aking nakita sa odds. So, ganun ko po kadihado. Ibig sabihin, kung si Casimero ay dihado last time ng plus 300, plus 280, yung 100 mo panalo ng 280. Ito, yung 100 mo panalo ng 750. So, ganun katindi. Parang yung market has almost no faith. Walang katiwa-tiwa. Ito talaga yung todong walang katiwa-tiwala sa Pilipino. Miski yung mga tao, ayaw nilang papustahin kay Collazo dahil wala po, no? Wala pong parang ang antindi nito, minus 1,600. Parang baryang-barya lang talaga. Parang sureball na sureball ang tingin nila dito. Pero sa boxing may upset. Alright? Sinong naniniwala po na makaka-upset ang ating pong pambato na si Joey Canoy? Okay. So, ito po yung aking tingin para po maka-upset si Joey Canoy. Alright? So, kay Collazo muna. Si Collazo, sa tingin ko, kailangan lang niya gawin yung ginagawa niya at huwag lang siya maging careless. I mean, honestly speaking, we want to be fair with everyone and we feel that this is going to be fair, but Collazo is the favorite and this is his home court. Yeah, I mean, so, sabi nga nila, basta umabot yan sa desisyon, Collazo na yan. So, what can Canoy do? Canoy, kahit naman ganyan si Collazo na pwede niyang paabutin, I think si Collazo will attack. So, Canoy just need to survive the early rounds. So, if Canoy is listening to this, Collazo is a fast starter and kailangan niya kagad madepensahan itong si, di ba? Itong si Collazo. So, depensahan niya and gamitin niya yung experience niya. Here's the thing. No, depensahan niya but wag siya magpa-control kay Collazo. So, si Cano is not known to be, kumbaga, brawler. Pero palaban din to. So, I think this is what he needs to do. I think he needs to let go and make it a brawl. Kailangan saktan niya. He's the type that comes forward pero kailangan niya talagang saktan. Kailangan aggressive talaga kasi ito yung instance, guys, na either you win by knockout or that's it, you lose everything else. So, Joey Cano, if you're listening to this, ganun talaga gagawin mo. And syempre, pressured si Cano dito. I think this is the first time Cano is fighting outside or this type of level. So, malaking pagkakataon, but the pressure is going to be real for Joey Cano. So, ang hinihiling natin pag dasal at suporta kay Canoy, but sentimental pick si Canoy. Obviously, sentimental pick, Pilipino tayo, Joey Canoy is going to be the pick of a lot of us. So, pwede tayong, konti-konti lang kasi malaki ang balik. But if I'm gonna be honest to myself, Collazo might go for a TKO here. So, kasi talagang itong si Canoy has had big fights. Dun siya rin na nabibitin eh. He comes short on the biggest fights in his career. So, yung Collazo rin, relentless yung pressure. He might break down Canoy. So, sana naririnig ni Canoy ito. I hope ma-motivate siya. Susugudin din siya naman ni Collazo and magpapakitang gidas yung Collazo dito. So, counter mo, balikan mo, makipag-brawl ka, pero depensa pa rin. So, heavy underdog talaga si Canoy. At the end of the day, I hope maganda ang kita niya dito. And I hope he can save up after this. If he wins this is going to change his life. So Joey Canoy, I hope you're inspired. Although, unfortunately, lamang talaga si Collazo. And Collazo might win by TKO. Alright. UFC Freedom. Grabe tong UFC Freedom. Yung UFC Freedom, guys, hindi ko masyado napanood. I've been watching the highlights. And upset after upset. Grabe yung upset ni Cyril Gain kay Alex Pereira. TKO yon in round number 2. Tapos yung Topuria din at saka Justin Gaethje. Grabe. So it was also a TKO corner stoppage round number 4. And a lot of people are expecting, si Ilia Topuria at saka si Alex Pereira winning this fight. Pero baligtad ang nangyari. Iba talaga yung combat sports. Alam mo yung combat sports, whether boxing, kickboxing, or anything,
anything can happen, and if upset ang nangyari, it's a bigger news. So, I have nothing else to say. I think I need an MMA expert. Because I don't consider myself as one, except for sa boxing, at least may paano may alam tayo, tsaka sa basketball. Sa MMA, we're just a fan. And mga big fight like this, nanonood tayo, nagkataon na sumasabay din kasi sa isang sport, sa basketball, boxing eh. But, it was such a great event sa White House. So, kakaiba yan, Sa dalawang magkasunod na kakaiba, yung isa sa Egypt, inausik sa pyramid mismo. So, I think boxing is doing great. Speaking of that, kakonekta kay Usyk, itong si Tyson Fury. Tyson Fury nagpakita doon sa UFC, no? And ito yung balita, guys. Ito yung balita. Pakita ko lang sa inyo, ha? Tandali, ito pala. Hindi ko na, ito yung mga result ng UFC. Nahanda ko na eh. So, si Justin Gaethje, Cyril Gane, Sean O'Malley, nanalo din. Josh Hooket, Maurice Ruffy, Bo Nickel win, and Diego Lopez also won in their fight. These are the main cards. And ito yung pinaka nakagulat, no? Sabi dito ni Dana White, will make an announcement soon. Tyson Fury rumored to be aligning with Zuffa Boxing. Nako, malaking talagang lalong magagalit ang mga ibang mga promotion pag Tyson Fury signs with alam mo na. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin kung baka pumirma to sa Zuffa Boxing. Ano sa tingin nyo, guys? Baka pumirma to eh. And wala akong much detail, so I'm just sharing that news to you. But that will be big for Dana White. Dana White has been shaking the industry lately, and a lot of heads has been turned because of this. Speaking of head turner, sa Pilipinas muna tayo. Balik tayo sa Pilipinas. Si Eman Bacosa Pacquiao is going to be back, and he's gonna be fighting for the PBF Lightweight Championship against Rodelin Perez, promoted by DS Almario Promotion. And ito po ay magaganap sa Putatan Covered Court sa Muntinlupa. At pinost ko itong poster na ito. Nandoon naman lahat ng detalye. So, kung magtatanong kayo kung magkano, kung anong oras, nandoon po lahat. Okay, so June 21, sabi ko na rin, 3 p.m. ang simula ng amateur. I heard 6 p.m. ang professional, and then admission is for free. Sino po ang manonood? May manonood po ba? Paki-comment nga po. Okay? At kung nandito ka pa, please paki-comment. Sir, nandito pa ako. Nababasa ko po yan. At usually, hina-heart ko yung mga nagko-comment kagad ng maaga. Sir, nandito pa ako. 11 minutes. Ibig sabihin, nandito ka pa dahil gusto mo talaga ng Casimero content. Okay, Casimero content ba? Anyway, ito na ang ating main event of the evening. Ito yung main event natin. Ito yung main event na pag-uusapan. So, ready ka na? Casimero on Inoue. Lakayan na nga natin. Wala akong ibang wala akong visual aid dyan. Casimero on Inoue. Baka magalit na naman kayo dito, ha. Sa totoo lang ako. Alam mo yung sinabi niya na ayaw niya na daw kay Naoya Inoue. Sus, di ba? Naniniwala ba kayo doon? Kung ayaw niya na alam mo, binabanggit niya pa rin, no? Si Bam Rodriguez ang lumaban, si Inoue, binabanggit na mahina daw yung dalawa. Binabanggit niya, di ba? Hindi, which is naiintindihan ko naman. Sabi ko sa inyo na strategy lang eh. But, continue with that. Pero gaya na sinabi ko, pinakamagandang papansin, yung ginawa niyang pagkapanalo kay Nery. At kung sakali, itong pag naglaban sila ni Bam Rodriguez, abay, teka. No? Itong si Casimero, sumingit dito, no? Although hindi ko alam kung pinansin siya ni Bam Rodriguez, tayo lang naman dito kasi dito talaga sikat na sikat si Casimero, di ba? Aminin natin. Meron kayang tsaka sa Japan ngayon, syempre. No? Sa Amerika, sana pansinin din, no? Pansinin kaya ni Robert Garcia itong mga papansin natin. Actually, tumutulong tayo dito dahil pinag-uusapan natin. Sabi ni Casimero, maliit daw, liit lang at mahina ang galawan ni Bam Rodriguez.
Agree ba ako dito? Somehow, if we're talking about Naoya Inoue, hindi pala talaga ubra. Miski yung coaches sinabi si Eddie Hearn lang naman ang nagmamadali na ilaban yan kay Naoya Inoue, hindi pa handa. Kay Vargas nga lang na natatapik-tapikan na siya na parang muntik na bubugbog din siya. Wala siyang depensa dun pagdating pa kaya kay Inoue. So hindi talaga siya ubra kay Inoue. So tama naman si Casimero. Maliit lang, pero hindi mahina. Pero okay lang yan. Kasi mas okay ako pag nag-aangas siya sa kapwa boxer. Diba? Wag lang sa akin. Tigilan mo na ako. Hindi, okay. Sige, banggitin mo ako ng banggitin. Wala akong pakialam. Trabaho ko to Anyway, pag naglaban si Casimero at saka si Bam Rodriguez, ano mangyayari? Ano sa tingin ko? Yung totoo, wala to. Si Casimero, kaya-kaya ni Casimero to. Malakas yung Casimero. Kung yung Casimero na lumaba kay Luis Neri at saka Bam Rodriguez, tingin ko baka lumaglag na rin to si Bam. I mean, no disrespect, hindi ko po I'm not disrespecting Bam and hindi ako nagpapasipsip dito sa mga Casimero fan, and sa tingin ko, although may pag-asa talaga si Bam, malakas din si Bam Ang makakatalo lang kay Casimero yung kasing lakas niya sumuntok o mas malakas sa kanya, which is posible si Bam. So either or yan, pwede talagang manalo pareho. Or kung takbuhin yung kalaban, yung magaling tumakbo, yung mga Rigondo na sumusuntok, yung mga Kameda, so kung ang laban nila sa 122, teritoryo ni Casimero. Mas sanay si Casimero sa mga malalakas na suntok. Si Bam, hindi pa sanay. 118 pa nga lang, nahirapan na just being honest. Di ba? So, sa tingin ko, pag naglaban sila, baka mahilo-hilo ito si Bam Rodriguez. Pwedeng ma-knockout. I cannot say na kaya ni Bam Rodriguez yung lakas niya madadala sa 122. Pwede, pero yung bilis niya, tingnan natin. So, honestly, this is a good test. If ang target talaga ni Eddie Hearn para kay Bam si Naoya Inoue, magandang test itong si Casimero 122 kasi yung Neri malakas, yung Inoue malakas sumuntok. So Casimero malakas sumuntok. So good test. Mas mapulido lang yung galawan ni Naoya Inoue talaga kaysa kay Casimero. But at least it gives you a taste of what it is to fight Inoue dahil sa lakas ni Casimero. Tama ba ako? Hindi. So kung sa tingin ko mangyayari, if I'm Eddie Hearn, I could consider this. This is a win-win situation kasi may panalo sila dito kay Casimero dahil nga, syempre, pwede lang paabutin ng desisyon. No? Patakbo-takboy nila. Pero matitest din. Matitest pa rin si Bam. And para kay Casimero, good pa rin kasi big fight din ito. And if this happened, this would be a big opportunity again for Casimero. And kung yung Bam Rodriguez na pinag-uusapan na next na makakalaban ni Inoue at matalo niya, talagang napakaganda. Again, pag tinalo niya yan, di niya na kailangan magsalita sa mga haters niya. Kay Inoue, tuloy mo lang yan. Hanggang sa mapansin ka, pero hindi naman yung salita mo mapapansin Yung statement mo sa loob ng ring. Tama ba ako o mali? 'Di ba? So, kung sakaling matuloy yan at manakaut niya rin si Bam Rodriguez, hindi na makakaiwas yan. Napapahiya na yan si Inoue. Kasi pangit pag puro salita lang. Ngayon, di ba, suportahan ka na. Tinalo mo si Luis Neri. Mas maganda. Kaya nga, sabi ko, napansin ko yung strategy na yan, di ba? Parang lahat ng kinalaban ni Inoue, kalabanin din niya. Or yung mga pwedeng kalabanin ni Inoue, kalabanin niya na. Yon. Hanggang sa panahon na wala na kalaban si Inoue o lahat ng kinalaban ni Inoue na kalaban niya na tinalo niya na mas maganda, baka naman mapilitan na yan si Inoue na labanan ka. No? Baka magkaroon ng lakas ng loob. Okay? Ito, last. Okay, last ha. Ang karugtong ng telenovela. Kung umabot ka dito, pwede po bang pa-comment ako? Pa-comment lang ako dito, please. Sir, please, okay lang? Okay lang po. Pa-comment lang po ako ng demanda or reklamo. Sige na po. Isa lang. Isang lang. Total, nababaitan na yung karamihan sa akin, di ba? Pero, syempre, pawang katotohanan pa rin tayo. Kung may mali, mali. Kung may tama, tama. Lagi ko sinasabi yan, Itong last part na ito,
i-comment nyo lang yung demanda. Hanapin ko lahat yung mag-comment ng demanda. I-heart ko, tsaka yung reklamo. I-heart ko rin. Okay. Nauna po. Nauna. Kasi 18 minutes, hiintayin ko eh. Pag bandang huli, hindi ko na nare-replyan eh. Okay po. So, okay. Tuloy yung telenovela. Ang ganda ng sound effect ko last time, no? Ngayon wala ka sound effect. Anyway, alam mo kasi, hindi ako iyakin eh. Hindi iyakin si Pau Salud. Madrama lang. Yes, aminado tayo. Pero, madrama pero hindi ako sinungaling. No? Kung walang nagsisend sa akin ng message tungkol dun sa kuyang na yon na wala namang nanonood sa kanya, walang maririnig eh. Sa mga sinasabi niya na kasinungalingan tungkol sa akin, ilang abuse nun. Huwag nyo napansinin kasi. No? Pag pinansin nyo, lalong nag-iingay eh. Pag nandoon kayo, wala kayong maiisip or maisa sa puso kundi mag-iinit lang ulo nyo, magagalit lang kayo dito sa channel na to, pagmamahal lang pamararamdaman nyo. Pa-comment nga, pa-comment ng isa pa. Hindi iyakin si Pau Salud. Hindi iyakin si Pau Salud. Madrama lang. Pa-comment nga. Yung demanda kasi na yan, na sinasabi na reklamo, kasama daw ako dyan. Hindi po totoo yan. Wala ako miski nung una na reklamo, wala akong official complaint, wala akong demanda against Casimero. Swear to God, kahit mamatay na ako. At hindi ako magbibiro tungkol sa pagkamatay ko or sa mga nakapaligid sa akin, mga mahal ko sa buhay dahil ako malinis ang konsensya ko. Yan. Sobrang sinungaling ko naman, sobrang kademonyoan ko naman para idamay pa ang Diyos, para mag-swear sa inyo in public. Para lang sabihin na at saka bakit, kung totoo yan, bakit ko naman i-deny? Di ba? Paulit-ulit na lang yan, wala na silang magawa. Di ba? Sinungaling yan. Di ba? Wala po akong demanda. And swear to God that nakikipagsagutan ako sa social media, pero hindi po ako yun. Maniwala kayo hindi. No, hindi ako yon, nasama lang ako. Kabanggit ako kasi syempre kasama ko sa storya. May ginawa kasi siyang kademanda sa akin, di ba? Di ba? Mag-threat ba naman ang gaganunin ako? Tama ba yun? Yung totoo, balingbing lang. And alam mo, pati yung balingbing, natatawa ako eh. Pwede naman yung balingbing. Kasi ang definition yun, di ba, sa politics, paiba-iba yung partido. Kung sino yung panalo, doon ka. Parang siguro gano'n na rin ako. Pero ang naiisip ko, bumabalingbing ako sa tama. Kung ano yung sa tingin kong makakabuti para sa industriya natin. Kasi hindi naman ako laging mali. Aminin natin, ulitin ko, nagkamali tayo. Siyempre gusto nating matuto. Kung meron ka ng bagong ebidensya, bagong natutunan, bakit ka pa rin sa mali? 'Di ba? Kung nagbabago ka na, gusto mo namang maging maayos, siyempre, babalingbing ka sa tama. Mas maganda 'yun, 'di ba? Kaysa naman manatili kang mali. 'Di ba? So tama po ba ako doon na mali? Alright. Okay. Lahat ng reklamo kay Casimero, wala akong kinalaman. Meron akong kinalaman dahil nandoon ako sa storya pero hindi ako yung nagreklamo. Okay? Kasama ako eh. Main character eh. At ito pa, last. Kasi alam mo, importante sa akin yung mga comment. Comment nyo lang ng comment eh. Sabi nung iba dyan, again, kung umabot ka pa dito, salamat bakit hindi ko daw inaaway o pinagsasabihan si SB, si Attorney Tolentino, si JM, at kung sino man yung laging nambabash or nambabash kay Casimero. Bakit daw hindi ko inaaway? Gusto kong magkabati-bati ba't mga away ako ng tao? Diba? Ako nga, hindi na nga away. Ba't ayaw nyo nga awayin ko si Casimero? Ba't gusto nyo makipagawa ka sa iba? Tandaan nyo, no? Kaayusan ang gusto natin sa industriya. Nagkamali na tayo dati sa pakikipag-away. Makikipag-away pa ba ako ngayon? Plus, sila SB, attorney, Jem, may sarili silang utak, may sarili silang opinion. Sa kanila yon, kung mali sila, kayo ang bahala, hindi ako. Toxic na talaga di ba? Huwag na natin i-topic yung mga ganyan. At isa pa, sila ba subject ko? Sila ba yung boxer? Di ba? Well, pwede ko naman talaga sila ding i-topic kasi public figure. Pero, di sila yung topic ko eh. Kung mali sila, bahala sila. Kung tama sila, bahala sila. May sarili sila. Papasigatin ko pa.
yung opinion, yung subject, hindi na nga natin pinapalaking issue eh. 'Di ba? Kaya na sinabi ko, ina-apply ko lang yung advice ko kay Casimero sa akin na kailangan huwag tayong makipag-away. Kailangan maganda yung sagot natin. Mas maganda yung ipanalo ko na lang yung argumento kaysa makipag-away ako. Ipanalo ko na lang yung pusta ko. Ipanalo na lang niya yung laban. Napakagandang sagot sa bashers. Napakagandang sagot sa basher na nakikita nila si Pau Salud ay hayahayang buhay. Success is the best answer. Pag sumakses ka, alam mo na, di ba? Di ba? Tama po ba? Basta ang alam ko, concerned lang ako sa career ni Casimero. At sasabihin nila, hindi mo pagilang magsalita. Ganun talaga. Siyempre siya yung siya yung bida sa sa story na to eh. Ako lang ay narrator. Na? Huwag kasi kayo magpauto sa mga critics. Lagi nyo pinapansin. Pag inaasar si Casimero, pinapansin nyo. Nagpapa-fake news din kayo. Daming mga fake news. Pati yung kunwari supporter ng Casimero, nagpapa-fake news kayo. Kung hindi nyo gusto, dapat din nyo pinapansin. Pero ako, pansinin nyo ko at mag-comment kayo dyan. Mag-comment ka ha? Comment mo nga, laban lang Pao. Tuloy mo lang ang katotohanan. Pa-comment lang uli. And again, ang request ko, kung ikaw ay nasisiyahan sa mga patutsada ko, sa mga opinion ko, sa mga episode ko, at na everyday meron kang parang magandang kwentuhan, may natutunan kang leksyon, at na-update ka sa boxing or sa sports, baka naman pwedeng pa-share, pa-like, pa-share na lang, isang share. Alam ko magko-comment ka pa-like na rin. Para po mapansin tayo ng karamihan at yung mapalaganap ay katotohanan. Okay? Dapat kasi ang pinagtatanggol ko dito ay katotohanan. Hindi po yung boxer lang. Okay? Again, kung nag-enjoy ka sa episode na to, baka pwedeng makahiling ng share. Ipagkalat natin yung may sense, yung totoo, yung original, yung may accountability, yung ganitong podcast na natututo ka na, na-entertain ka pa. Alam mo, feeling ko parang pwede akong maging inspirational speaker. No? Magpapastor. O siya, humayo na kayo at magpakarami. Salamat po mga parokya ni Pau Salud. Thank you.